Mga kababayan, natatandaan niyo pa ba nung nakaraang buwan? Nung nilusob ng mga makakaliwang grupo, mga kababayan, kompleto pa talaga sila. Ang Kongreso ha, at inuko pa ang pulpito mga kababayan. Nitong mga makakaliwang grupo. Sabi natin first time in history na parang na-invade na ng mga makakaliwang grupo itong Kongreso. Pwede palang ganyan? Na basta-bastang makakapunta dyan ang kung sino mang grupo mga kababayan dyan sa Kongreso, lalong-lalo na itong mga makakaliwang grupo mga kababayan ang pinagsisigaw, ibagsak ang pamahalaan. Kung nainis tayo noon, pues umulit na naman sila ngayon mga kababayan. Tingnan nyo ang mga animal! Goodbye impeachment na nga ba para kay Vice President Sara dahil 6 lamang sa lahat ng mga kongresista ang nag-endorso ng impeachment case ni Vice President Sara. Isa lamang ang ibig sabihin nito, kinokonsidera pa rin nila na talagang makapangyarihan si Vice President Sara at sila ay takot na ipagpatuloy at isulong pa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Goodbye impeachment na nga ba mga guys? At yun nga, ito nga ang napala nitong mga tulonggis mga guys, no? Parang naalanganin talaga itong impeachment complaint nila. No? Dahil nga, papalapit ng eleksyon, marami rin ang takot ng mga congressman, itong mga buhaya. Siyempre, takot din sa eleksyon. Nagpapatunay lang po yan mga guys na talagang malakas itong si VP Sara at talagang may hakot ito sa mga tao. May impact talaga pag sila ay boboto dyan sa impeachment. Kaya, tingnan natin yung pagmumukha nitong mga hinayupak ng mga makakaliwa mga guys. Ito yung mga anay, no? Para itong mga garapata, para itong mga kuto ng aso na si Tamba. Oo, ito, tingnan yung pagmumukha nito. Puro ito mga makakaliwa. Ito dating nasa kalsada, nagrarally. Dati. Oo, bakit kaya na-allow yan? Ito nga talaga, ginagamit ito ni Tambalustos, wala nang iba. Diba? Hinahayaan niya ito. Pero nakakainis ng tingin. So, kinakalampag nila ngayon ang Kongreso. Ang Kongreso, tahimik kasi may mga bulong-bulungan at meron tayong nasagap mga impormasyon mga guys. Tingnan natin itong balita dito kay Robin Sweet, no? Shout out sa inyo. Let's go. Goodbye impeachment na nga ba para kay Vice President Sara dahil 6 lamang sa lahat ng mga kongresista ang nag-endorso ng impeachment case ni Vice President Sara. Isa lamang ang ibig sabihin nito, kinokonsidera pa rin nila na talagang makapangyarihan si Vice President Sara at sila ay takot na ipagpatuloy at isulong pa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Not only a majority but more than 200 of the present members of the House of Representatives are cautious about endorsing the impeachment complaint because all of them are running for re-election in May 2025 and their support or endorsement of the impeachment complaints is a sure ticket for their defeat in that election. Relatedly, the present crops of legislators should not be called Solon or Solons because they don't have the wisdom, brilliance, and integrity of that wise Athenian lawgiver of ancient Athens. Solon will surely turn in his grave by comparing our present legislators to Solon. Talagang hindi may pagkakaila na makapangyarihan ang mga Duterte. Yung iba kasi mga congressman ayaw sumali sa impeachment ni Vice President Sara dahil takot silang mawalan ng boto sa Mindanao. Iyan ang katotohanan. Pero isa rin ang naiisip ko mga kasweet na hindi pa nila i-endorso ang impeachment case ngayon kasi election time pa. Maaaring ipagpaliban muna nila pagkatapos ng 2025 elections at saka siguro nila i-endorso ang impeachment case ni Vice President Sara. Isa rin ba ito sa inyong naiisip mga kasweet? Pero nais nga ng mga netizens na ilatag ang mga pangalan na nag-endorso ng impeachment case ni Vice President Sara upang hindi na sila muling iboto pa. At syempre, kung mawawalan ng boto ang mga boboto na ma-impeach si Vice President Sara, imagine
boto ng Mindanao mawawala sa iyo, pati na rin ang boto mula sa Iglesia ni Cristo. Pagsamahin mo yung mga yon, malaking bagay na iyon para manalo ka o para magkaroon ka ng pwesto sa gobyerno. Sasayangin mo ba iyon kahit ang mga buwayang kongresista ay takot i-endorso ang impeachment case ni Vice President Sara? Siguro, ang anim na ito ay yung mga makakaliwang grupo lamang. At ayun na nga, di ba? Takot na takot ito sa pagdating sa eleksyon. Oo. Ilatag ninyo kung sino ang i-endorso dyan. Kailangan 200 na congressman, di ba? Oo. Di siyempre, nabagang buntot nitong mga aso ni Tamba. Oo. Ano nang gagawin ni Tamba ngayon? Yung malamang na malang mangyayari siguro dyan, ipagpatuloy nila yan pagkatapos ng eleksyon. Oh, yan ang sa palagay ko na mangyayari. Kasi itong mag-i-endorso, may expose talaga ito. At babanatan natin ito. Take note mga guys, huwag niyong iboto kung sino mang congressman ang mag-i-endorso dyan. Kasi yan, ang tao na yan, siguradong naambunan yan ni Tambaluslos ng sangkaterbang salapi. Ito sa akap, ito sa budget ni Tulunggis na pinasan ni Bangag. Pabito-bito pa si Bangag sa iba. Pero ang akap, yung iba pang mga pagpatulunggis nila, lalo na yung sa PDIC. Sa PDIC na bangko, insurance natin mga guys, insurance ng mga depositor na nalagay sa alang-alin ngayon kasi binawasan nila ang budget. So kung ano-ano na lang, sabi nga ni Ted Filon is parang half buaya, half sawa itong hinayupa. Lalo na itong si Admiral. Oo. Kaya tandaan natin, kung sino man ang magbibigay ng ayuda, huwag niyong iboto. Kung sino man ang mag-i-endorso dyan sa impeachment, huwag din nating iboto yan. Alright, at dumako naman tayo dito po kay Mr. Rayo. Ito maganda mga punto niya dito kasi nagbago na ang taon pero hindi pa rin nagbago ang galit natin dito sa mga ginagawa nitong hinayupak na admin. No? Yung mga lahat ng mga kabulastugan nila, lahat ng mga kasalanan nila at taong bayan. Dito po, panoorin natin kay Mr. Rayo. Goodbye bang daw? Well, di pa rin ba malinaw sa mga utu-utong followers ng Bang Admin ang dahilan kung bakit marami na po ang galit sa iniidolo nilang si Bang. Well, hayaan po nating ipaliwanag natin sa kanila ang top 15 reason kung bakit marami na po ang galit sa Bang Administration. Siyempre, unahin na po natin dyan ang pinakaunang kasalanan ni Bang mga idols. At yun po ay walang iba kundi ang pagpapa-abolish niya ng PACC or Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni PRRD para malabanan nila ang korupsyon sa gobyerno. Imagine, kakaupo pa lang ni Bang sa pagka-presidente, yan agad ang inabolish niya. O yan agad ang unang-una niyang ginawa, mga idol. Di kitang-kita ang motibo, di ba? At yun ay walang iba kundi ang mag-giveaway sa corruption activity na isasagawa nila in the future at yan nga po ang ginagawa nila. Pangalawa, yung muling naghari ang mga kriminal at mga durugista. Dahil kung noong panahon ni PRRD sila ang nababalitaan natin napapaslang, ngayong panahon ni Bang panay inosenteng tao at mga law-abiding citizen naman ang mga pinapaslang ng mga kriminal at durugista. Imagine that? Doon pa lang wala nang continuity. Diba? Pangatlo, syempre ang 20 pesos na per kilo na bigas na pinangarap ni Bang na ginamit niya sa kanyang pangangampanya. Tapos nung nanalo na siya, hindi pala 20 pesos na per kilo ang gusto niyang mangyari. 20 pesos na per kilo pala na dagdag. Nangyayari, no? Budol Israel. Pang-apat, yung nag-upgrade na po ngayon ang mga durugista. Kasi kung dati, kung saan-saan lang ang mga drug den, ngayong panahon ni Bangag po siya nasa Malacanang complex na rin. Imagine that. Lumalapit sa kanya, no? Gumagapang lang sila. Panglima, yung pinagtangkaan nilang amyendahan ang saligang batas para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga posisyon. At para masaya, ginamit nila ang mga ayuda para papirmahin ang mga tao na magpa-participate na tinawag nilang People's Initiative. So dahil sa galawan nilang yan, nag-backlash po ito sa kanila nang binanatan sila ni PRRD sa kanyang mga prayer rally. At nireveal nga po ni PRRD ang kanilang mga motibo. At yun nga po ay para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga pwesto. Pang-anim, ipasok na po natin dyan ang mga ninakaw ni na Romualda sa Kamara from NEP to GAA. Imagine, billions of pesos ang ninanakaw nila taon-taon, no?
Grabing garapalang pagnanakaw yun. So ito po pala ang dahilan kaya po inabolish agad ni Bang yung PACC ni PRRD para mag-giveaway sa korupsyon ng Kamara ngayon. Ang galing, di ba? Budol is real, mga idol. Pang-pito, ipasok na po natin dyan ang bilyong-bilyong investment sa Maharlikan Wealth Fund na wala pa rin tayo nababalitaan hanggang ngayon. Kailan kaya nila planong i-initiate or i-implement ang mga plano nilang gawin sa Maharlikan Wealth Fund na yon, no? Pagputi na ang uwak. Pangwalo, ipasok na po natin dyan yung billion a day na invisible flood control project ng Bank Administration. Parang wala naman, no? Parang flood lang ang meron eh. Wala namang control. Diba? Pang-siyam na kasamaan ng Bank Administration ay alam nyo ba na sa panahon lang ni Bag nangyari yung merong loan better na nanalo ng jackpot prize sa loto ng 20 beses sa isang buwan? Wow naman. Mukhang tiba-tiba silang lahat sa mga jackpot prize na yan. So isa lang po ang ibig sabihin nito, na kayang-kaya ng PCSO na manipulahin ang resulta ng loto. So ano ba talaga PCSO? Lotohan o lokohan? Linawin nyo ah, di ba? Pang-sampo mga idol, saan na napunta ang 89.9 billion na sobrang pondo ng PhilHealth? Ha? Sino-sino po ang nakinabang doon mga boss? Parang wala ng report, wala ng resibo eh, no? Iba talaga pag kontrolado ang kongreso eh, no? Shout out sa'yo, Romualdez. Pang-11, yung pagbenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons of gold reserve ng ating bansa. Bakit news blackout ito? At bakit walang komento dito ang buong kongreso, no? Mapa upper or lower house man, no? Putya, tahimik lahat, no? Ba't kaya? Na-liquidate na ba sa lahat? Alang yan yan, no? At ang pang-12 ay ang pagiging niya pong di umanong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga no comment siya at hindi siya kumakasa sa mga drug test at hair follicle challenge na sinisigaw ng taong bayan sa kanya. Diba? Siguro dahil ang pagiging drug user ng presidente ay isa pong impeachable offense. Kaya po pilit nila itong kino-cover up. Tama. Make sense, di ba mga idol? So yan po ang top 12 na kasalanan ng administration. Kaya po Marcos resign na ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation. At dahil napakatindi nga po ng backlash ng mga issue na to sa kanilang administrasyon, putya hanggang ngayon, kino-cover up pa rin po nila itong top 12 issue na to gamit ang mga diversion tactic circus issue nila ngayon. Gaya ng mga issue sa Pogo, kay Alice Guo, Pastor Kibuloy, EJK investigation kay PRRD at ang confidential funds ni VP Sara at ng OVP. So may dumagdag po sa top 12 na kasalanan ni Bang mga idol. Dahil ang top 13 sin ng Bang administration ay ang pagsama ng BICAM ng pondo ng AKAP kahit hindi naman ito kasama sa NEP or National Expenditure Program. Samantalang ang top 14 sin ng Bang administration ay yung pag-zero budget sa PhilHealth ngayong paparating na taong 2025. At ang pang top 15 na kasalanan ni Bang ay yung tinolerate niya ang garapalang pagnanakaw ni Romualdez at ng mga puppet nito sa Kamara. So yan na po ang top 15 sin ng Bang administration mga idols. Right, at yun po ang tatandaan natin mga guys, no? Bagong taon. No? Magbago na tayo. Uy, mga buhaya, magbago na kayo dyan. Pero hindi pa rin nagbago ang galit natin dito sa mga kasalanan nitong hinayupak na admin. Mga guys, at ito nga ang rally ng INC dito nga sa Hall of the Philippines ha. Tignan natin yan at suportahan po natin yan sa paparating na Lunes. Yan po ay January 13. So yan siguro malamang takot na takot din itong bayag nito ni parang umurong na mga itlog nitong mga hinay. Ha? Oo, parang napapanik at parang natataranta na sila. Oh, di ba? Maganda itong pangyayari mga guys. Let's support INC and KOGC. O sanib pwesa na ito ng grupo ng mga simbahan. Kasi itong bangag, no, hindi niya mapigilan ang mga tao sa paligid niya. So it just shows na talagang weak na weak po itong Pangulo natin. No? It's about time siguro na palitan ka na. Wala ka namang naibigay talaga na puro ka lang English dyan. Diba? Puro palpak naman Mr. Marcos talaga ang yung budget. Bakit mo pa hinayaan niya ganun? Yung PhilHealth, ang dami niyang kasalanan mga guys, kaya wag natin kalimutan ito. Alright, hanggang dito lang po tayo. Support po natin ang lahat ng kandidato
na ini-endorse po ni Tatay Digong. Alright, number 1 sa aking balota dyan, si Marcoleta, si Vic Rodriguez, si Bato, si Bongo. Oh, we will support them mga guys at huwag po nating iboto itong mga hinayupat na mga tulongges, no? Itong mga congressman, no? Grabe talaga ang ginawa nila sa budget na pinapahirapan pa ang resulta. Pabor sa kanila mga guys, itong mga ayuda-ayuda. No? Tanggapin niyo yung ayuda pero huwag natin iboto sa mga. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys and thank you for watching. God bless you all.